Ang malaking bulwagan ng palasyo ay punong-puno ng matapang na amoy ng insenso at ng kumikinang na refleksyon ng mga gintong chandelier sa makinis na sahig na marmol. Matapos igawad ng bagong koro ng hari ang labis-labis na mga regalo kay Logan. Lahat ng mga maharlikang naroon ay gulat na gulat. Hindi sila makapaniwala sa nangyayari. Si Logan McLean ay tatanggap ng mga teritoryo ni na Wiccan Kalia at Luther Cale, at kasabay nito ay makakakuha pa ng promosyon. At hindi lang yun. Ang lawak ng ibinigay na lupain ay wala pang katulad, isang masidhing muling pagbabahagi ng kapangyarihan na nagbabantang sumire sa maseselang balanse ng hierarkiya ng kaharian. Tatanggap siya ng hiwalay na countship para sa kanyang sarili. Isang maharlika ang labis na nayayamot sa utos ng hari na dapat ituring si Logan McLean na parang hari ng kaharian. Bumubulong siya tungkol sa kabanalan ng dugong bughaw at ang panganib ng pag-aangat sa isang bayaning mula sa karaniwang tao tungo sa ganoong nakakalulang taas. Isang napakalaking gantimpala, namangha si Logan nang ideklara ng hari na dapat siyang ituring na kapantay ng hari. Ngunit bigla siyang nakaramdam ng isang matalas na titig sa kanyang likuran. Nang matanto kung sino ito, agad na tumingin si Logan sa kanyang master, ang Sword Duke. Nakatayo ilang hakbang sa kanyang likuran, si Duke Felix Esperanza ay malayo sa hitsura ng isang kalmadong maharlika na inaasahan ng lahat. Ang master ni Logan na si Duke Felix Esperanza ay parehong gulat at kabado, tumatagaktak ang pawis sa kanyang mukha habang tinatanong si Logan sa pamamagitan ng sound transmission, ano ang nangyayari rito? Ang boses ng Duke, na direktang ipinadala sa isip ni Logan, ay bakas ang panggigipit at panginginig, na nagpapakita ng matinding pressure na kanyang nararamdaman. Kinabahan din si Logan nang makita ang kalagayan ng kanyang master. Umiling siya at sinabing hindi rin niya akalaing tatanggap siya ng ganito kalaki. Pagkatapos ay sinabi ng hari na nais pa sana niyang higaitan ang ibinigay kay Logan kung may kakayahan lamang siya. Ngunit humingi siya ng paumanhin na iyon lamang ang kanyang makakaya. Ang kabalintunaan ay hindi nakaligtas sa mga maharlika, na naramdaman na ang mga regalo ay halos lampas na sa katwiran. Tinanong ng hari si Logan, mayroon ka pa bang gustong hilingin? Sa puntong ito, ang lahat ng maharlikang naroon ay lubos na nagulantang. Hindi nila alam ang iisipin ng makitang nais pa ng hari na magbigay ng higit pa kay Logan McLean. Nag-isip si Logan ng sandali, at pagkatapos ay nagsabing mayroon siyang munting hiling. Sa tuwa, sinabihan siya ng hari na sabihin ang kanyang nasa isip. Nagpatuloy si Logan, kahit na ang aking pamilya ay isa na ngayong marquis, ang tanggapin ng parehong lupain ni Kalia at Cale ay labis-labis na. Nag-aalala siya na hindi ito magiging magandang ehemplo para sa kanilang mga susunod na salinlahi. Ito ay isang matapang na pahayag, isang bagay na pakinggan ay mapagkumbaba ngunit may nakatagong diskarte. Matapos marinig si Logan, nag-isip din ang hari ng sandali at pagkatapos ay nagsabi, hindi. Ang gantimpalaan ng pinakamalaking nag-ambag sa bansa ng isang titulo lamang ay mas masamang ehemplo. Sa kabila nito, si Logan ay may pinaplano pa rin. Matapos sabihin iyon ng hari, nang may mapanlang na ngiti, sinabi ni Logan, kung iyon po ang nais ng inyong kamahalan, kung gayon ay nais ko pong tanggapin ang mga lupain ng Terran. Nagulat ng gusto ang hari nang marinig ang tungkol sa rehiyon ng Terran. Maririnig din ang mga bulong sa mga maharlika. Nagpalitan sila ng mga nagtatakang tingin, ang iba ay humahadjejek pa sa likod ng kanilang mga kamay. Dahil ang rehiyon ng Terran ay isang tigang na lugar na may mga saradong minahan. Kinwestiyon nila kung ano ang iniisip ni Logan McLean. Para sa kanila, tila ito ay isang malaking pagkakamali, ang ipagpalit ang matataba at mahahalagang lupain para sa isang lugar na puno ng alikabok at ubos na yaman. Sinabi ng hari na ang lugar na iyon ay dating sentro ng industriya ng pagmimina ng kaharian, ngunit iyon ay 200 taon na ang nakalilipas. Tinanong niya si Logan kung talagang gusto niya ang mga lupaing iyon, na hindi man lang malapit sa sarili niyang teritoryo. Ito ay isang sakit sa ulo sa loika at isang patay na riles sa ekonomiya sa mata ng lahat ng naroon. Umiling si Logan at sumagot ng positibo. Bahagyang nagalit ang hari at tinanong si Logan, gusto mo ba akong magmukhang masama? Sinabi ni Logan na nag-aalala lamang siya na ang labis na gantimpala ng inyong kamahalan ay baka makasama sa imahe nito. Pagkatapos ay tumingin si Logan sa hari at sa pamamagitan ng sound transmission, sinabi niya rito na siyempre ay may dahilan siya sa paghingi nito,
ngunit hindi masamang mag-iwan ng magandang impresyon sa pamamagitan ng pagiging mapagkumbaba. Ang lihim na mensaheng iyon ay tila nagpakalma sa ego ng hari, na nagbigay ng lohikal at politikal na dahilan para sa kakaibang kahilingan. Bumantong hininga ang hari at sinabing naiintindihan niya ang hiling ni Logan ngunit hindi siya komportable na ito lang ang ibibigay. Hindi niya hahayaang umalis ang kanyang kampyon na may bitbit na tila isang pampalubag loob na premyo lamang. Kaya naman, igagawad niya sa pamilya McLean ang Upper Lands of Kalia, ang lugar na nag-uugnay sa rehiyon ng Taran at McLean. Nang marinig iyon, natuwa si Logan sa pag-aakalang hindi ito masama para sa dagdag na kita at magiging masaya ang kanyang mga tauhan dito. Ang estratehikong koneksyon sa pagitan ng kanyang tahanan at ng mga minahan ay eksakto sa kailangan niya para sa kanyang mga pangmatagalang plano. Habang nakaluhod si Logan sa harap ng hari, sinabi niya, "Tinatanggap ko po ang inyong kabutihan ng may pasasalamat, inyong kamahalan." Ang iba pang mga gantimpala ay mabilis na ipinamahagi. Kay Duque Felix Esperanza, iginawad ng hari ang titulong Arkiduke, at ibinigay ang mga lupain ni Duque Talos at Cherno upang isama sa mga lupain ng bagong Arkiduke. Ito rin ay naging malaking gulat sa mga maharlikang naroon. Dalawa pang ducal houses ang tila hinigop ng isa, ito ay isang konsolidasyon ng kapangyarihan na nagluklok kay Felix bilang pinakamakapangyarihang tao sa kaharian pagkatapos ng hari at ni Logan. Magalang na nagpasalamat ang Arkiduke sa hari. Habang nakatingin sa mukha ng kanyang master, naisip ni Logan na hindi ito mukhang masaya. Bahagyang nakumbinsi lamang siya ni Logan na tanggapin ito. Alam ni Logan na mas pinahahalagahan ng kanyang Panginoon ang kapayapaan at katatagan kaysa sa pagpapalawak ng sakop, ngunit hindi pinahihintulutan ng kasalukuyang kalagayan ng mundo ang gayong karangyan. Sinuri niya ang silid, nakikita ang mga bakanteng pwesto kung saan dating nakatayo ang mga makapangyarihang marquis. Ngayong wala na sa kapangyarihan ang lahat ng marquis, kung magdedeklara ng digmaan ang imperyo, wala silang depensa kung hindi paprotektahan ng kanyang Panginoon ang kanlurang hangganan ng kaharian. Humihingi ng paumanhin si Logan, ngunit ang kanyang Panginoon lamang ang tanging maaari niyang pagkatiwalaan. Nagpatuloy ang hari sa pagbibigay ng gantimpala at sinabing bilang karagdagan upang matulungan siya, dahil siya ay kulang pa sa karanasan, ginagawa niyang tagapayo ng hari ang Archduke. Lubos na nabigla ang Archduke matapos marinig ang kamahalan. Ito na ang huling dagok sa kanyang pangarap na isang tahimik na pagre-retiro. Agad siyang tumingin kay Logan na nakaupo sa gilid at sa pamamagitan ng isang nakakatakot na tingin, tinanong siya gamit ang sound transmission kung gawa-gawa ba niya ito. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, nagninangas sa halo ng pakiramdam ng pagkakanulo at kawalan ng paniniwala. Agad na iniwas ni Logan ang kanyang tingin sa kanyang Panginoon sa pamamagitan ng pagtingin sa ibang direksyon at nang hindi nagsasalita ay nag-isip, sino pa ba ang maaari niyang pagkatiwalaan sa posisyong iyon. Nang mapansin ang ikinikilos ng Archduke, tinawag siya ng hari. Agad na bumalik ang composure ng Archduke at habang nakakuyom ng mahigpit ang kanyang kamao, nagpasalamat siya sa hari at sinabing pinahahalagahan niya ito. Sa puntong ito, sobrang kaba at takot na ang nararamdaman ni Logan, habang ang pawis ay tumatagaktak sa kanyang mukha. Naisip niya na dapat na siyang makaalis doon sa lalong madaling panahon. Nagpatuloy ang mga gantimpala at umabot pa sa mga maharlika. Sila ay nasa estado ng pagkagulat, habang gulat ang mga maharlika sa pagtanggap ng gantimpala. Dahil alam nila na wala naman silang ginawa. Tumingin sila sa nakakatakot na mga mata ni Logan na tila ba naintindihan nilang sinasabi ni Logan na mas mabuting ituring nila itong isang paunang bayad para sa kanilang mga serbisyo sa hinaharap. Nang makita ang nagbabagang tingin ni Logan, isang maharlika ang biglang nagsalita at sinabing ang tanging hangad niya ay magsilbi sa kaharian. Isa pang maharlika ang sumali at nagsabing siya rin, gusto na niyang magsimulang magtrabaho. Pagkatapos, lumabas ang hari kasama ang mga maharlika mula sa korte patungo sa lansangan. Sa harap ng lahat, sinabihan niya silang itaas ang kanilang mga baso at pagpalain ang simula ng kanilang bagong grandia. Dito na nagsimula ang pagdiriwang. Ang lahat ng mamamayan ay puno ng kagalakan habang pinupuri ang bagong hari. Punong-puno ang mga kalye ng mga taong sumasayaw, kumakanta, at naghihiyawan para sa pagtatapos ng digmaan at ang bukang liwayway ng isang bagong era. Sa gitna ng dagsa ng mga tao, ang nakababatang kapatid ni Logan na si Ron Ian, kasama si Victor, ay naglalakad sa mga abalang kalye.
Liu Inggan lingon si Ron Ian ng may pananabik at sinabing mukhang masaya ang lahat dito. Sinabi niya na mukhang pagod ang kanyang kuya matapos ang digmaan, ngunit puro ngiti ito habang kausap ang kanilang ama. Isa itong bihirang tanawin, at nagpainit ito sa puso ni Ron Ian na makitang nawawala na rin ang tensyon sa mukha ng kanyang kuya. Sinabi ni Ron Ian na labis siyang nakahinga ng maluwag. Sinabi naman ni Victor kay Ron Ian na malakas ang kanyang Panginoon. Sabi ni Ron Ian, pero pamilya ko pa rin siya, kaya hindi ko maiwasang mag-alala. Tumingin siya kay Victor ng may malambot na ngiti, kinikilala ang ugnayang higit pa sa ranggo at tungkulin. Napansin ni Ron Ian na pormal pa ring nakikipag-usap si Victor sa kanya at tinanong kung bakit ginagawa pa rin niya iyon. Sinabihan niya itong maging casual na lamang kapag sila ay nag-iisa. Agad na iniwas ni Victor ang kanyang tingin at sinabing kapatid siya ng kanyang Panginoon kaya natural lamang ito. Sinabi ni Ron Ian na huwag na itong alalahanin pa. Napabuntong hininga siya, umiiling sa katigasan ng ulo ng kabalyero sa pagsunod sa protocol. Sinabi niya kay Victor na tingnan natin ang fiesta para sa ating sarili. Ang mapaglarong tingin ni Ron Ian ay agad na nagbago sa isang mapanlinlang na tingin. Alam niya kung anong buttons ang dapat pindutin. Liu Inggan lingon siya at sinabing maraming mga alahas na ibinebenta dahil sa digmaan, mga bagay na talagang magugustuhan ng mga babae. Nang marinig iyon, naging alerto ang mga pandama ni Victor. Mapaglarong sinabi ni Ron Ian kay Victor na dahil hindi naman nito sasabihin sa kanya kung ano ang magugustuhan ni Victoria, siya na lang ang magbibigay ng regalo rito. Nang marinig na bibigyan ni Ron Ian ng regalo ang kanyang kapatid, kumislot ang mukha ni Victor. Ang isiping liligawan ng batang Panginoon ang kanyang kapatid gamit ang mamahaling alahas ay higit pa sa kaya niyang tanggapin. Dahil walang magawa, sumuko rin si Victor at sinabing sasama na siya. Ang kanyang boses ay tila talo, ngunit hindi ito inintindi ni Ron Ian. Habang nakangiti ng maliwanag, tinapik ni Ron Ian ang balikat ni Victor at sinabing dapat lang. Tumawa siya, habang naghahanap si Ron Ian kung saan pupunta muna. Sa gitna ng karamihan ay napansin niya ang kanyang kuya at ang magiging hipag niya na magkahawak kamay. Agad niyang tinawag ang kanyang kuya. Bubuksan na sana niya ang kanyang bibig para sumigaw, ngunit hindi na siya nagkaroon ng pagkakataon. Agad na naramdaman ni Victor ang nangyayari at pinigilan si Ron Ian sa pamamagitan ng pagtakip ng kamay sa bibig nito. Sinenyasan ni Victor si Ron Ian at naintindihan din ni Ron Ian ang kanyang ginawa. Nakita niya ang mapayapa at pribadong sandali na tinatamasa ng kanyang kuya. Nakaramdam siya ng bahid ng konsensya sa muntik ng pagkasira nito. Lumingon si Logan at tinanong si Eileen kung narinig din ba nito si Ron Ian. Habang nakangiti, sumagot si Eileen na hindi siya sigurado. Sinabi ni Eileen na ito ang unang labas nila pagkatapos ng mahabang panahon at sinabihan si Logan na kalimutan muna ang trabaho at magpahinga. Sumang-ayon din si Logan kay Eileen at sa isang malalim na buntong hininga ay sinabing hindi na niya maalala kung kailan siya huling nakapagpahinga ng ganito. Habang naglalakad, biglang napansin ni Eileen ang kanyang espada, ang puluhan nito ay nakadiin sa kanyang tagiliran. Ito ay isang palaging kasama, ngunit ngayong araw ay tila iba ang pakiramdam nito. Naalala niya noong ibinigay ni Logan ang espada sa kanya, sinasabing ang espadang ito ay hindi regalo para sa kabalyerong si Eileen, kundi regalo para sa kanyang fiancé, si Lady Eileen. Namula si Eileen habang inaalala kung paano nag-alok ng kasal si Logan sa kanya ng araw na iyon ng ganoon na lamang. Noong una, ang kasunduang ito ay para lamang maging isang kabalyero siya. Ngunit nang sabihin ni Logan na ito ay para sa kanyang nobya at hindi para sa kabalyero, nagtaka si Eileen kung bakit ganoon na lamang ang saya na idinulot ng mga salitang iyon. Sinubukan niyang isantabi ang kakaibang pintig sa kanyang puso at pinanatili ang kanyang propesyonal na anyo. Gayunpaman, tinanggap niya ang alok ni Logan, kaya't marahil ay dapat na silang magpakasal sa lalong madaling panahon, dahil iyon din ang nais ng kanyang ama. Ang kanyang ama, na isang taong puno ng tradisyon at estratehiya, ay matagal nang hinihimok si Logan na pakasalan si Eileen. Ang ama naman ni Logan ay ganoon din, na itinutulak ang kanilang pagsasama simula pa nang matapos ang digmaan. Kaya naman nagulat siya sa biglaang misyon bilang bodyguard, ngunit dahil sa nakikitang pagdiriwang, naisip niya. Paano kung hindi pala ito isang misyon? Ang kaisipang iyon ay nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Habang namumula,
tumingin siya kay Logan at nag-isip kung pareho rin ba ang nararamdaman nito sa kanya. Umasa na ang kanilang hinaharap ay nabuo sa higit pa sa politika lamang.